Preach the word, be instant in season, out of season. Lahat po ng mananampalataya ni Kristo Jesus pwede po mag-preach gamit po yung Bible. Kaya ngayon po ay gagawa po ako ng message galing po sa Bible. Patungkol po ito sa kaligtasan, sa Gospel of Salvation, kung paano po ba maligtas ang tao sa panahon natin ngayon sa grace period. Base po sa sulat ni Apostol Pablo dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." So klaro po ang kaligtasan dito sa pamamagitan po ng pananampalataya at hindi sa gawa. Yun po ang pamaraan ng kaligtasan na inutos ng Panginoong Hesus na i-preach ni Apostol Pablo. Kaya bilang mga hintil ay ito po ang kaligtasan natin sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya. At kung may pananampalataya po ang isang tao na si Kristo ay galing sa langit, bumaba sa lupa, namatay, nailibing at nabuhay muli sa ikatatlong araw, ay maliligtas po ang isang tao. Makakatanggap po ng regalo ng buhay na walang hanggan sa langit. Pero habang tayo po ay nandito pa sa lupa, sabi ni Apostol Pablo, ay magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Kanya, gumawa po tayo ng mabuti, i-preach din po natin yung mga ating mga natanggap, lalong lalo na po yung kaligtasan, para marami rin po ang makatanggap ng kaligtasan. At ang pangalawa po na gusto ko i-preach ay about sa salvation, sa assurance. Ang salvation po natin ay may assurance. At base po sa sulat ni Apostol Pablo dito sa 2 Corinthians chapter 5, sabi niya dito sa verse 6, "Wherefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord." So sabi niya sa mga taga-Corinthians at sa lahat ng mga mananampalataya na kung tayo po ay nandito pa sa ating body, absent pa tayo sa Panginoon. At sa verse 8 sabi niya, "We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, but to be present with the Lord." So pag tayo po ay namatay na ng mga mananampalataya, sabi niya, ay present na po tayo doon sa Panginoon. Yun po ang assurance na sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi po nagabase sa works para magkaroon ng kaligtasan, kundi sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yun po ang sigurado na kaligtasan. At sa verse 10, pagdating natin doon sa Panginoon, sabay-sabay po tayo lahat tatanggap ng reward. Kasi hindi pa naman tapos yung grace period, ay meron pa pong pagkakataon ng bawat isa na maglingkod sa Panginoon. At pagkatapos po ng grace period, irarapture po lahat ng mananampalataya, dadali na po sa langit, at doon po i-judge lahat ng ginawa natin na mabuti at hindi mabuti sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sa verse 10 sabi niya dito, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad." So yun po ang mangyayari sa mga mananampalataya. Para mas lalo po nating maintindihan, tutulungan po tayo ng chart natin. Ito po yung chart. Yan po ang grace period. Pagkatapos po yan ng kamatayan ng Panginoong Hesus dito, grace period na po. So mga 2,000 years na po ang nakakaraan. Lahat po ng mga mananampalataya galing doon sa panahon ni Jesus Christ hanggang sa atin ay
yung mga namatay na ay doon na po sila sa langit, pero naghihintay pa yun sila ng katapusan ng grace, kasi sabay-sabay po lahat bibigyan ng reward doon sa langit. Kaya habang hindi pa po nagra-rapture ay mag-preach po tayo ng gospel para marami po ang maligtas, mag-serve po tayo sa Panginoon, dahil lahat po yan may reward po ito lahat doon sa langit pag nag-rapture na po. So napakaganda po ng plano ng Panginoon. Gusto niya po lahat ng tao ay maligtas, at maligtas lamang po ang mga tao kung mayroong mag-preach about sa kaligtasan at sa kasiguraduhan ng kaligtasan. So yun po, napatunayan po natin na may grace lamang po ang kaligtasan, at mayroon pong kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Once na ikaw po ay nanampalataya sa Panginoon, ikaw po ay may kasiguraduhan na sa iyong kaligtasan. Yun po ang sabi sa Biblia, sabi mismo ni Apostol Pablo. Kaya kung yun po ang ating pananampalataya, mayroon po tayong assurance of salvation. Bible po ang nagpatunay. So sana po ay magpatuloy po tayo mag-preach para marami pa pong maligtas, at marami pa po tayong reward na ibibigay ng Panginoon sa langit. Yun po ang kaligtasan natin sa panahon ng grace period. Halos lahat po ng mga book ni Apostol Pablo ay meron po yung grace alone or faith alone lang po ang kaligtasan. Wala pong kasamang works, at hindi rin po nawawala yung kaligtasan sa panahon natin ngayon. Lahat po ng book ni Apostol Pablo ay may assurance po. Hindi po tulad ng mga book na sinulat ng mga dito sa Old Testament saints na pwede po mawala yung kaligtasan mo dito kahit na ikaw po ay may pananampalataya. Kung walang kasamang works ay hindi ka po makasigurado sa iyong kaligtasan. At ganoon din po dito sa tribulation at saka sa millennial reign, kahit ikaw po ay may pananampalataya, hindi po yun makakasigurado na makarating ka sa langit, dahil kailangan po ng works para sa iyong kaligtasan. Kaya abang di ba po natatapos yung grace period, ng aking dalangin na mag-preach po tayong lahat patungkol sa kaligtasan para marami po ang makatanggap ng kaligtasan, kasi yun po ang utos sa atin ng ating Panginoong Hesus. At kung nagtatanong ka kung paano maligtas sa panahon ng grace period, ikaw lamang po ay lumapit sa Panginoon, tumawag sa Panginoon at sabihin mo na, Lord, ako po ay nanampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa cross. Ako po ay makasalanan, pero siya ay bumaba dito sa lupa para iligtas ako. Kaya ako po ay nanampalataya na si Kristo Jesus ang namatay, nagbayad sa aking kasalanan, nailibing siya, pero nabuhay sa ikatatlong araw. Kung yun po ang iyong pananampalataya, sabi ni Apostol Pablo, meron kang buhay na walang hanggan doon sa langit. It is the gift of God. Regalo po ng Panginoon yan sa iyo, at ikaw lamang po at ang Panginoon ang nakakalam. At kung ikaw po ay nakasigurado na sa iyong kaligtasan, yun po ay hindi na mawawala hanggang sa rapture. Pero lahat po ng iyong gagawin, masama man mabuti, ay meron po yung reward doon sa langit. Kaya sana po kung ikaw po ay nakasigurado na sa iyong kaligtasan sa pamamagitan ng preaching na ito, ang sunod mo pong gagawin ay mag-pray ka sa Panginoon kung ano ang dapat mong gawin, kung ano yung una mong gawin, at kung saan ka na church pupunta para ikaw ay matulungan lumago sa iyong pananampalataya, tumibay, at magamit ka rin ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Yun lamang po ang aking dalangin at ang aking mithiin sa video na ito. To God be the glory.